Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Ang 2017 NBA draft class ay sinasabi noon na isa sa mga pinaka-talented na draft class in recent memory. Ang top 5 nga na sila Markelle Fultz, Lonzo Ball, Jayson Tatum, Josh Jackson at De'Aaron Fox ay lahat capable na maging number 1 pick kung pagbabasehan mo ang kanilang mga naging performance sa kolehiyo. Subalit lahat nga ng focus ng media noon ay na kay Lonzo Ball. Kakaibang hype nga natanggap niya. Well, solid player din naman talaga si Lonzo noon. May tira sa labas, solid na defender, athletic, may basketball IQ na advance para sa kanyang edad at solid teammate. Hindi nga siya mayabang, sadyang maboses lang ang kanyang tatay. Pinakita niya nga kagad ang kanyang galing sa Summer League kung saan iuwi niya ang MVP at nagkampiyon din dito ang Lakers. Ganun pa man kapag tiningnan mo nga ang draft class na ito 9 years after, less than a decade mga kaibigan, ay ibang-iba na nga ito. Sa top 4 pick, Markelle Fultz, Lonzo Ball, Jayson Tatum at Josh Jackson ay si Tatum na lamang ang nasa NBA ngayon. Si Lonzo nga ay nasa Utah Jazz pa din naman, subalit bibitawan din siya nito para maging free agent matapos na malinis sa mga papeles. Si Markelle Fultz nga mga kaibigan, kahit na napaka-talented niya pa ay wala na nga siya sa NBA ngayon. Sadyang inulan lang nga siya talaga mga kaibigan ng injuries at naiba nga talaga ang kanyang shooting form dahil dito. Inaasahan nga ang kanyang NBA comeback kapag nagkaroon na ng expansion teams ang Seattle at Las Vegas. Habang si Josh Jackson naman ay matagal nang nawalan ng team sa NBA dahil sa kanyang attitude problem. Samahan pa nga ito ng minimal production sa loob ng court, kaya naman wala nang kumuha sa kanya. Si Jayson Tatum nga ang masasabi natin na pinaka-successful sa draft class na ito. Multiple All-NBA first team na nga ang meron siya, All-Star member at higit pa nga sa lahat ay nagkampiyon na ito mga kaibigan. Sa kasalukuyan ay nagpapagaling pa ito sa kanyang Achilles injury at hindi pa natin tiyak kung makakabalik pa ba siya sa kanyang dating galing. Ngunit bukod nga sa top 4 ay napakadami naging standout sa draft class na ito, tulad na lamang ng 13 pick Donovan Mitchell na isa na sa mga pinaka-consistent na all-star sa NBA at hindi pa nakakapag-miss ng playoffs. Ang number 5 pick De'Aaron Fox ay isa din nga sa mga top guards ngayon sa liga at considered as the fastest player sa NBA ngayon. Ang 14 pick Bam Adebayo ay 2-time Olympic gold medalist na ngayon. 2 beses na din nga siya nakapasok sa NBA Finals at isa sa mga pinakamahusay na two-way players sa buong liga. Meron din na mga hindi gaano na pag-uusapan noon na solid pieces na para sa mga franchise tulad ng 30th pick Josh Hart ng New York Knicks na isa sa mga best rebounding guards. Andyan din ang 23rd pick OG Anunoby na solid 3-and-D player din at consistent starter para sa Knicks. Ang 22nd pick Jarrett Allen ay borderline all-star level center na din nga mga kaibigan sa NBA. Si Derrick White naman ay napakahusay na din na winning player to the point na naging parte nga siya ng Avengers Team USA. May all-star level player din kay Lauri Markkanen na napili bilang 7th pick sa draft class na ito. May mga iba pa nga na tulad nila John Collins, Kyle Kuzma at Malik Monk na mga dissenting starting caliber role players pa din. Andyan din si Luke Kennard na isa sa mga pinakamahusay na shooter. At nasa second rounding nga si Dillon Brooks, Isaiah Hartenstein at Thomas Bryant. So yan nga mga kaibigan ng 2017 draft class. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?